Prenup, isang salita na madalas nating marinig sa mga movies at teleserye, karaniwan sa pagitan ng mayaman at mahirap na nagiging conflict sa istorya. Pero for the past few months, laman din ng social media ang salitang ito. Paano ba naman kasi ito ang tinuturong dahilan kung bakit hindi natuloy ang kasal ng isang celebrity couple? Pero alam niyo bang may mga happily married couples na pumayag sa prenuptial agreement? Una na sa listahan ang celebrity and fashion icon na si Heart Evangelista and Senator Chis Escudero. Pumirma din ng prenup agreement ang Queen of Comedy na si Ay de las Alas at ang husband niyang si Gerald Sibayan. Ang cosmetic doctors na sina Dr. Vicky Bello at Hayden Ko, kasama rin sa listahan ang may prenup agreement. Pati ang megastar na si Sharon Cuneta and former Senator Kiko Pangilinan may prenup din. Kaya naman ang ilan napapakastyon tuloy kung talaga bang basihan ng pagmamahal ang prenup. Ikaw kada, pabor ka ba sa prenuptial agreement? ESKL na yan. At para explain sa atin kung ano nga ba ang prenuptial agreement, kasama natin today si Attorney Sam Ferrer. Good morning, Good morning, Attorney. Sam. Bati ka naman sa mga kada squad natin. Magandang umaga sa mga kada. Thank you for having me po. Ayan, Attorney, good morning. And of course, we are very happy to have you here. Pero eto, no, kanina joke ko na, no, na yung bribe doon. Pero hindi yun. Kaya ano po talaga ang prenup? Prenuptial Pag sinasabi ng agreement. Prenuptial agreement, sa salitang prenup sa mga kalaman ng mga tao, para alam nila lahat yan. Okay, yung prenuptial agreement po kasi, ang simple lang naman siya. Ito yung kasunduan sa dalawang magpapakasal bago nila gawin yung kasal para matalakay doon yung paghahatian ng kanilang mga ari-arian o kung ano yung ano yung possible na mangyayari kapag hindi nagkaroon ng magandang pagsasama, ganon. Pero ang maganda kasi sa prenuptial agreement, kaya sila ginagawa, dahil bago kayo ikasal, meron kayong mga properties, may savings kayo o pera o napundar na negosyo bago nyo papakasalan yung isang tao. So bago nyo gawin na pagsamahin yon, pwedeng pag-usapan nyo muna. Kung ito ba, gusto nating pagsamahin yung ari-arian natin o gusto natin itong negosyo ko, akin lang, yun. Yung ganong klaseng agreement, kumbaga. Attorney, para mas maintindihan, no? Kasi tayo as single or hindi pa tayo talaga, or in a relationship na hindi pa talaga tayo doon sa point na getting married, meron tayong mga investments. Yes. May mga businesses tayo on Yes. our own na tayo talaga ang nag-invest for that. Yeah. 'Di ba? So ngayon, dito sa prenup, attorney, dito nakapaloob, parang isa-isahin natin yung mga investment na yon. Halimbawa sa dalawang mag-partner, di ba? Iisa-isahin yon. Tapos titignan nyo kung alin ba yung pagsasama nyo. Ganun ba yon, attorney? Oh. Para mas maintindihan ng mga kada natin. For example, ikaw, ako, meron akong biniling bahay, Yun. ganyan. And then siya, meron din siyang biniling sasakyan. Ngayon, binili niyo yun ng sarili niyong pera. So, under the law po kasi sa Pilipinas, kapag ikakasal tayo, the property regime that will govern is absolute community of property. Ibig sabihin, yung ari-arian nyo nung single kayo, pati yung ari-arian na ma-acquire ninyo during the marriage is magko-combine po yun. Magsasama yun. So, magiging isa yung Yes. ari-arian ninyo. So, kung mas mayaman yung isa o mas mahirap yung isa, hindi na magba-matter. Kasi yung ari-arian nyo, magiging isa As na. one. Oo, kaya kung meron kayong mga gusto na sana itong negosyo na to, kasi family business namin, naman ako kina daddy, kina mami, o yung sari-sari store na ako yung nagpundar talaga, pwede bang akin na lang? So pwede yan parang sa conversation pa lang, sa pag-usapan pa lang, doon mo i-determine kung magiging prenuptial agreement ba ito na ano, sa mga, Yes. kung anong meron ka. O, ilalagay po natin sa Lahat. lahat. At saka ang importante kasi, hindi lang yung hatian ng properties, utang. Ay, pati yun, attorney. Kasama din Kasi yun. pangalan natin more I on see. investments Oo, din. which is mas importante. Kasi paano kung ako, nag-loan ako ngayon, tapos in 2-3 months time, ikakasal ako. So nag-loan ako ng, sabihin na natin 100,000, kahit yun, 1 million. At itong pera na to, dahil nagpakasal na ako ng, after 2 months,
eh bumili kami ng bahay o nagpatayo kami, naigastos ko doon. So, paano kapag babayaran na yung utang? Nasa batas po kasi na pwedeng yung utang na kinuha ko, kahit single pa ako, pag sisingilin na yon, pwedeng kunin siya doon sa pinagsama ninyong property. So, nakapaloob magiging din yun sa liable. prenup. Pwede kang maging liable Pwede maging pagkasal na liable. kayo. So, dapat pag-usapan nyo rin yun na paano ba to, itong mga loans na to, di ba dapat transparent ka din sa Yes, partner mo? Ano yung mga liabilities mo, hindi lang yung mga properties mo. Para open talaga. Tutulungan, di ba? Yeah, tama. Kasi pag yung loan naman, like let's just say, kumuha ka ng loan na pera, tas nakita naman na ginastos mo for a family house or nag-redound sa benefit ng family, yun, talagang ang maging liability or liable doon is yung conjugal properties ninyo. So, yung dalawa. Attorney, kasi naririnig lang natin to sa mga pelikula, ganyan. Totoo mga bang celebrities in Hollywood. Totoo bang pangmayaman lang itong prenup? Nako. Meron ba yung specific amount na kailangan ganito ang ipon ng isa't isa bago magkaroon ng prenup agreement? May ganun bang pag-uusap yan? Nako, yun yung pinaka-misconception na sasabihin natin. Halimbawa, meron lang ako 50,000. O kaya Mag-prenup pa ako doon. Mga ganon. Pwede. Bakit hindi? Kasi mahirap kitain yun. For example, Ayun, talagang importante sa akin, pinaghirapan ko to eh. And then, syempre, mayroon akong magulang na iisipin. Kasi ang mga Pilipino were very, talagang yung extended family na tinatawag, di ba? Iniisip din natin yun. And then, yung meron namang iba pong nakakaroon ng second chance. Paano kung hindi naman sana, so makabilang buhay yung una mong asawa, tas meron kayong anak. So, kailangan yung properties din na para doon sa una mong pamilya, mag-uusapan nyo rin nung susunod mong asawa na ganun. Tama. So, important. Meron pang isa pang importante. Yes. Gusto ko lang din Attorney. i-share. Yes. Yes, very Attorney. informative. Kasi kapag nasa batas din natin na pag nagkaroon ng crime involving a quasi-delict, basta may nagawang krimen, yung partner mo, asawa mo, pwede kasing maging liable din yung conjugal property kapag wala siyang exclusive property na pangbayad doon. Kaya ang lesson lang doon, piliin natin talaga kung sino yung papakasalan natin. At saka i-make sure natin na teamwork to, team to. So 'di ba? Kaya nga nandiyan yung konsepto ng prenup sa batas kasi yung ang law naman kasi natin, lalo na marriage, yan yung strongest na social institution kumbaga sa family code na pinoprotektahan ng batas. So, ang gusto lang naman ng batas is sana yung mag-asawa, mag-isip kayong mabuti, kaya ba natin to, okay ba talaga tayo? Kaya nga nandyan yung idea ng prenup. Hindi siya negative, actually. So, ayun, magkakakilanlan kayo pag Isa na nilatag lang, nila. last na tanong na lang, attorney. Isa na lang. Hindi kasi, Sige, go ahead. balik tayo dun sa una, kasi di ba ilang celebrities nga daw na yung naging dahilan ng hiwalayan ay prenup. Bakit nagiging dahilan to ng hiwalayan ang prenup? Bago, kasi engaged sila, di ba? Engaged celebrity couple. Oh, kasi ang prenup, ginagawa talaga siya bago pa kayo ikasal. Yung proseso nga pala ng prenup, tinatanong nyo kung pangmayaman lang, di ba? Ang gagastusin nyo lang naman mga nasa 2,000 pesos. Bakit? Ang hindi kasi nadidiscuss, kailangan i-register po yung una, yung prenuptial agreement, kailangan in writing. Pangalawa, kailangan i-register sa local registry, civil registry. Pangatlo, kailangan sa Register of Deeds din. Oh, tapos, yung mga tungkol naman sa mga celebrities, siguro nga, ano siya Na-engage pa lang ha. Engage pa lang itong mga to. kasi pumapasok doon yung misconception natin sa prenup, na para bang, pag hiningan ka ba ng prenup, ibig sabihin na nun, dinadoubt mo yung intention ng Yun partner mo. gusto nating i-debunk, no? Oo. Kasi most people are thinking that way, na parang na-offense sila or something. Oo, parang na-offense sila. Pero doon mo din makikita, kung sobrang open yung couple, you can talk about anything eh. Yeah, So, dapat hindi ka nagtitake offense sa issue ng prenup. Kasi parang pag happy kayo, masaya kayo, wala kayong hidden agenda on each other, True. kahit
kahit anong topic, di ba? Yeah. Parang, let's talk about prenup. O sige, parang dun mo rin makikita eh. Yes, So, that's yun. true. Ayan, naging aware na tayo sa prenup. Kaya naman mga kada, nakita ko nakikinig. May mga ano na ba dito? Nalaman nyo na yung totoo. Agree ba kayo Agree sa ba kayo prenup? sa prenup? Agree daw. Si Kevin yung unang umag. Di ba? Ay, Si may mga Kevin. hindi. May mga Ayun, hindi. oh. Sino? Mami? Sino yung hindi? Mami Jessica, hindi agree. Sige, mabilis lang to. Bakit daw hindi agree si Mami Jessica? Kasi di ba po, kung mag-asawa naman kayo, di ba iisa na lang kayo? At saka kung mahal nyo naman ang isa't isa, di ba willing naman yung i-share ang kung meron kayo sa kanya? Di ba? Thank you, Mami Jessica. Kaya naman sa mapapangasawa namin ang pera niyo, pera namin. Yun yung naging ano naging sabi nila. Anyway, maraming salamat Atty. Sam. And maraming salamat, Mami Jessica, Thank you sa pag-share. sa opinion mo. Kanya-kanya naman po yan. Ang mahalaga is communication and understanding sa bawat isa. At dahil binigyan tayo ng informative one ni Atty. Sam, syempre meron tayong regalo mula sa Miniso. Thank you. Thank you. Thank you. Attorney. Tsaka siguro hindi naman kailangan tayo matakot. Diba? Yes. Maganda aware tayo aware kung ano ba tayo. itong mga lumalabas. Again, maraming salamat, Atty. Sam. Mga kada, never po madedefine ng isang kontrata ang pagmamahalan at tiwala nyo sa isa't isa ng inyong partner. Ang prenup ay nagsisilbi lamang pong gabay sa inyong future. At kung nagiging issue man sa inyo ng partner mo ang prenup, remember, hindi naman po required ang pagkakaroon ng prenup sa kasalan. Baka naman po kaya nyong pag-usapan yan. Hindi ba, amiga? Tama yun, Emma. Huwag po nating hayaan na masira lang ng isang agreement ang mga pangarap. Ng isang agreement, ang mga pangarap na gusto nating achieve together. Kaya yan, thank you once again, Attorney, for letting us know and informing us about prenup. Hi mga ka-Net 25! This is Emma Tiglao. For more Kada Umaga updates, just click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page.